Kumusta, ako si Otako at ito ang aking buod sa anime na The Returners Magic Should Be Special. Nanalo rin ang Green Team sa kanilang laban, at ginamit ni S ang kanyang Ice Magic upang talunin ang kanilang mga daga. Dumating sa wakas ang grupo ni Des sa Clock Tower, at nakita natin ang mga pinuno ng lahat ng natitirang mga team. Nakatingin ang S-Team sa Eerie Clock Tower, at ipinaliwanag na ang sinuman ang huminto roon ay mananalo. Kumpiyansa sila na madali lang ito, ngunit nagsisimula ng humakbang ang hangin. Agad na napagtanto ni AES na hindi ito kahit anong hangin, at kailangan nilang agad na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa pambobomba ng mga salamangka. Ang atake ay walang tigil at nakapagpapabagsak pa ng dalawang lalaki mula sa team ni AES. Malamang na isa pang team ang gumagawa nito, at tinuro ni AES na halos sabay ang pagtuklas at pag-atake. Natukoy ni S na iisa lang ang taong maaaring gumawa nito, at nakita natin si Romantica sa tuktok ng tore. Ipinahayag na ang dalawang karagdagang kalahok ay na-eliminate na, at iniisip ni Deezer kung gaano karami na lang ang natitira, 15 na lang. Si Azest at ang kanyang dalawang kasama ay papunta na sa tore, ngunit kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake ng hangin. Talagang nasa tuktok ang laro ni Romantica, ngunit humingi siya ng paumanhin kay Deezer dahil binabara ng kanilang mga kalaban ang lahat ng kanyang mga atake. Nabuko ang kanilang lihim, ngunit hindi nag-aalala si Deezer dahil pwede silang mag-focus sa ibang team. Sa tingin ni Romantica, siraulo si Deezer sa kanyang mungkahi dahil magiging dahilan ito para magtipon ang lahat ng teams roon. Humihingi si Romantica ng sagot mula sa kanya pero ngumiti lang ito. Kaya, ipinakita ni Dessa na bahagi ng kanyang plano ang pagtitipon ng lahat ng teams doon. Humihiling siya sa kanya na magtiwala lang, kaya binuksan ni Romantica ang apoy sa Green Team. Walaklo ang dalawang lalaki sa darating, at ipinahayag na na-eliminate na sila. 13 kalahok na lang ang natitira, kaya naghahanda si Deezer ng isang bagay gamit ang kanyang abilidad sa pader. Binuksan ni AES si Dante ang pinto ng tore, ngunit nabigla sila nang makita na nagharap na ang Red at Green Team. Ang pinuno ng Red Team ay si Gabriel, at nagtataka siya kung ang S-Team ba ang sumalakay sa kanya. Sa labas, ang Green Team ay pinasabugan din, kaya pareho nilang sinisisi ang S sa masamang gawain. Hinihingi ni AES ang patunay ng akusasyon. Kaya't pinanto ni Gabriel na walang sino man ang makakagamit ng maraming mga spell ng antas na iyon ng sabay-sabay maliban sa kanila. Natukoy ni AES na hindi sila maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila na isang beta student ang gumagawa nito at napagtanto niya na ito ay plano ni Des. Ang plano ni Des ay perpekto ang pagkakagawa dahil si Gabriel ay handa ng maghiganti pero sinabi ni S sa kanyang mga kasama na manatili sa likod. Sinabi ni S nang may kumpiyansa na siya na ang bahala sa lahat ng kanilang ngunit ito lamang ay ininis ni Gabriel. Binuksan niya ang isang malupit na atake ng apoy at sinabi ng isa sa kanyang mga tagasunod na ang kanilang pinuno ang pinakamalakas na Flame Mage. Ang tagasunod ay lubusang nasisira ni Azest, at pati na rin yellow niya ang isa pang tagasunod. Nagpa siya ang Green Team na makipagtulungan sa Red Team dahil ito na lamang ang paraan nila para maging single rankers ngunit kayang-kaya lang silang pigilan ng His-Os. Naririnig ang labanan sa buong tower, ngunit agad itong natapos. Sa kagulat-gulat ni Deezer Sur ay ipinahayag niya na hindi pala talaga nagtagumpay ang kanyang plano at ipinunto niya na wala pang anumang anunsyo, ibig sabihin walang na-eliminate at nagkakaroon ng tensyon habang naririnig ng ating mga bayani ang may paparating na taong umuakyat ng hagdan. Ito ang S-Team, at ipinaliwanag niya na siya lamang ang naglock sa iba sa lugar. Umaasa si Deezer na sila'y magduduro-duroan ngunit sinira ni Aces ang kanyang plano. Sa kanyang tingin, ang plano niya ay tanga, at lahat ay nagkatunggali laban sa kanilang mga katapat. Sinasabi ni S na kung talagang naniniwala silang karapat-dapat silang maging single rankers, kailangan nilang lumaban at patunayan ito. Sa oras na iyon, ginamit ni AES ang kanyang yellow upang hiwalayan sila sa susunod na palapag at nagsimula ang laban. Dumiretso si Dante kay Romantica, at ipinaalala ni Purcell kay Pram na siya ang kanyang kalaban sa susunod na palapag. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Deezer, pero sinabi ni S sa kanya na bumangon dahil sigurado siyang hindi sapat ang atake upang tapusin siya. Tama siya dahil ang ating batang lalaki ay nagpapanggap lamang, at ginamit ang isang spell na tinatawag na Stone Break. Ang bato na tumama sa kanya ay naging isang mapanganib na ahas ngunit nagawa pa rin niyang itong yellow bago ito umatake sa ating batang lalaki. Sinundan niya iyon ng kanyang inversing magic na Samira sa kanyang yellow at nagtakip sa lugar ng alikabok. Hindi umaatake si Deezer at umaasa lamang na may makarating sa tamang oras sa ibaba. Si Prol ay nakakuha ng kontrol sa laban-laban kay Pram, at nagtataka siya kung bakit nagpalit ng espada si Pram. Pinagtatawanan ni Pram ang redhead na may matinding mullet sa sobrang daldal kaya sumugod si Purcell ng galit. Sigurado siya na sisirain niya ang maliit na bata ngunit nabigla siya nang hindi niya mahit si Pram. Agad na napagtanto ni Prol na hindi sapat ang kanyang galing dahil si Pram ay isang lubos na ibang fighter sa pagkakataong ito.
Sinuntok ni Pram siya sa dibdib at nagtataka si Persal kung paano siya naging malakas ng ganung kabilis. Tinanggihan ni Pram na sabihin sa kanya ang kanyang sekreto sa tagumpay, kaya galit na galit si PCIL at tinawag si Pram na basurang beta. Madali ang lahat para kay Dante habang madali niyang binabara ang mga atake ni Romantica. Naisip ng tiwala na si Dante kung iyon na lang ba ang kayang gawin niya at iniisip ni Romantica kung gaano kaliit ang kanyang natitirang mana. Siya ay nasa malaking kahinaan sa labanan sa malapitang distansya at handa nang tapusin ni Dante ang laban. Swerte na lang para sa kanya, sinira ni Des ang yelo na pader at nawala ang kita ni Dante. Hindi niya ito iniisip na malaking problema dahil nawala rin ang kita ng lahat, pero hindi siya sinasanto ni Romantica. Napakalapit niya na itama ang atake at nagtataka siya kung paano siya nakakakita siya ni Dante. Napagtanto ni Dante na gumagamit siya ng hangin para mahanap siya at desisyon ni Romantica na tapusin na ang laban habang mayroon pang hamog. Sa kasamaang palad, mayroon siyang item na naglilinis ng hamog kaya't muling kumuha ng kontrol sa laban. Halos muntikan na niyang hiwain si Romantica, at napagtanto niya na ang item sa kanyang leeg ay ang regalo na ibinalik niya sa kanya pagkatapos niyang tanggihan ito. Ipinaliwanag ni Dante na ang kanyang maliit na kwintas ay sobra-sobra para sa isang ordinaryong tao, ngunit sinubukan ni Romantica na ipaliwanag na silang lahat ay mga estudyante anuman ang kanilang estado. Silang lahat ay tao, at hindi magbabago iyon. Pagod na siya sa lahat ng paghihiwalay, ngunit kinaiinisan ni Dante ang pag-iisip na maihahalin tulad siya, isang maharlika, sa isang ordinaryong tao. Nagiging mayamo si Romantica at humihiling na ipaliwanag niya kung ano ang pagkakaiba sa kanilang dalawa. Para kay Dante ang pagkakaiba ay ang lahat, uri, lakas, at talento. Sila ay iba mula pa noong sila ay ipinanganak. May mga alaala si Dante kung ano ang ginawa ng mga ordinaryong tao sa kanyang ama at hindi niya pinaniniwalaan na sila ay magkapareho. Wala siyang kaalaman si Romantica tungkol sa kanyang nakaraan at iniisip lamang niya na siya ay isang siraulong tao. Alam ni Dante na hindi niya maiintindihan kahit sabihin niya sa kanya kaya't plano niya na ipamulat sa kanya sa mahirap na paraan. Sinilid ni Dante ang lugar sa apoy na nagdudulot kay Romantica na mag-counter sa hangin. Gayunpaman, si Dante ay masyadong bihasa at pinadala siya palayo. Nagmadali si Pram sa kanyang tabi, at ipinahayag niya na halos muntikan na siyang hindi mabuhay. Sinabi ni Dante kay Peril na umurong dahil handa na siyang pumatay sa lahat ng mga ordinaryong tao. Ang kabaliwan ni Dante ay lumalabas na, ngunit kailangan ng ilang oras si Romantica para ibalik ang kanyang mana. Handa si Pram na bilhin ng ilang oras para sa kanyang ngunit siya ay agad na natangay ng atake ni Dante. Dumiretso si Dante kay Romantica ngunit pinalaya ni Pram ang kanyang sarili upang iligtas siya. Siyempre, ito lamang ang lalo pang nagpapagala si Dante sa maruruming ordinaryong tao. Ipinaalala ni Peril kay Dante na si Pram ang kanyang inaasam na biktima ngunit nawala na ang isip ni Dante at ipinahayag na siya ang magtatapos sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Pram na si Dante ay sobrang determinado na alisin si Romantica kaya't ginamit niya ito para kunin ang abante. Napagtanto ni Romantica na sa kanyang kasalukuyang kalagayan hindi niya kayang talunin si Dante at siya lamang ay magiging pabigat kay Pram, nag-isip siya ng ideya bagaman at hiningi kay Pram na dalhin sa ibang lugar ang spiky-haired redhead. Si Dante ang hinahanap niya kaya't nais niyang labanan ito ng kanyang sarili, at alam niya na nais ni Pram na labanan si Persil ng mukha sa mukha. Sinabi ni Romantica sa kanya na huwag mag-alala, ngunit alam ni Pram na nagsisinungaling siya. Alam niya na sinusubukan ni Romantica na isakripisyo ang sarili, kaya tumanggi siya. Nagpahayag si Pram na magiging single rankers ang tatlo sa kanilang koponan, at walang maiiwan sa kanila. Naalala niya ang mga salita ng kanilang walang takot na pinuno at ipinaalala sa kanya na mas malakas na sila ngayon. Gusto ni Romantica na itigil niya ang pagngiti dahil ito ay nagpapaalala sa kanya sa mukha ni Des na tanga, ngunit hindi na mapigilan ni Pram. Nagpasalamat si Romantica sa bata sa pag-inspire sa kanya, at naghanda na silang dalawa para sa laban. Sa itaas, sinabi ni AES kay Zesser na hindi magtatapos ang labang ito tulad ng nangyari sa seremonya ng pasukan. Handa na rin ang aming batang lalaki na makipaglaban at pumayag na dapat silang lumaban hanggang sa abot ng kanilang puso. Ipinalabas ni AES ang kanyang napakalakas na magic, ngunit madaling sinira ni Deezer ito. Pagkatapos ay gumamit si S ng magic upang maging mas madiskarte, ngunit nagulat siya nang ipakita ni Deezer na kayang baligtarin iyon. Sinubukan niyang tapusin siya sa kanyang susunod na atake, ngunit sa isang pindot lamang ng daliri ni Des, nasira ang kanyang spell. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Deezer sa kanya na umaksyon habang sinundan niya ito ng apoy na magic, ngunit namangha siya nang siya ay makaiwas dito sa pamamagitan ng pag-encase sa sarili niyang yelo. Pinuri siya ni Deezer na hindi man lang siya magkaroon ng galos sa kanya, at napagtanto niya kung gaano kadelikado si Deezer. Ipinaliwanag ni Est ang kanyang malaking pagkalito dahil siya ay superior kay Deezer sa lahat ng aspeto ng labanan, mana, magic, bilis, labanang kamay-kamayan, mas magaling siya sa lahat ng iyon kaysa sa kanya.
Ngunit para sa ilang dahilan, siya ay nahihirapan labanan ito. Hindi siya pwedeng maging seryoso pa, ngunit nagtataka si Deezer kung nag-e-enjoy ba siya at ipinapakita na siguro ay wala pang laban siyang hinaharap na karapat-dapat na kalaban. Tumingin si Deezer sa hinaharap habang naalala kung paano palagi itong mukhang abala si S dahil hindi siya hinahamon sa laban. Wala pang alam si S tungkol sa konsepto ng saya na tinutukoy niya at ipinapahayag lang niya na susi sa pagtalo sa kanya. Iniutos ni Deezer sa kanya na ibigay niya ang lahat ng kanyang kayang gawin, ngunit siya ay ahead na. Nagsisimula na lumalim ang labanan habang si Zess ay mayroong paghahanda para sa isang atake na tinatawag niyang Frozen Throne. Buong silong ang naging yellow ang kwarto, at nare-recognize ito ni Deezer bilang Vision Magic, isang uri ng magic na hindi niya kayang ay manipulate. Umiupo si AES sa kanyang trono at sinabing maghanda si Deezer. Halos agad, umaatras na si Deezer sa mga piraso ng yellow, at nabigla siya nang makita niya ang kakaibang dami ng mga magic circle na ginawa ni Est. Ginamit niya ito para sa kanyang atake, ngunit hindi natatakot si Deezer. Ipinaliwanag niya na sa loob ng Frozen Palace ng Vision Magic, pwede niyang gamitin ang kanyang magic na walang limitasyon. Ito ang ginamit na trampoline niyang card niya bago siya bumalik sa nakaraan si Deezer. Isa itong napaka-advanced na abilidad, kaya nabigla siya na kaya na niya itong gamitin agad. Wala nang natirang takot sa katawan ng aming batang lalaki dahil kaya niyang manipulahin ang mga atake na ito. Patuloy na gumagawa si AES ng mas marami pang circle, ngunit sinira lang din ni Deezer ang mga iyon. May kumpiyansa si Deezer na hindi na niya maaabot ang anumang magic na gagawin pa niya. Na-realize ni S na ini-inverse niya ang bawat spell agad at nagtataka kung mananalo siya gamit ang kanyang tayback. Sinabi niya na hindi magtatagumpay ang kanyang tayback at magic mag-isa sa laban na ito, ngunit mayroon siyang ideya. Napakapagtataka na nagdesisyon si S na tanggalin ang kanyang Vision Magic, ngunit nabigla at namangha si Deezer nang ma-realize niya kung bakit ginawa ito ni S sa ibaba. Sa ibaba, ipinagtatanggol ni Prem ang sarili laban kay Dante at nagtagumpay siyang ito ay mapalipad. Iniisip ni Romantica na kailangan nilang talunin si Dante bago sumali ang mabibiktima sa laban ng Pinong May Pula, ngunit masyado nang huli dahil sinabi ni Dante kay Peril na tumulong. Pinagtatawanan siya ni Peril dahil sinabi ni Dante na siya lang ang aasikasuhin, ngunit ipinaliwanag ni Dante na hindi niya na gusto pang sayangin ang kanyang mahalagang buhay sa pakikipaglaban sa kadirit maruruming karaniwang tao. Atake ng dalawang ito ang mga bayani natin at sila ay napadpad sa napakadelikadong sitwasyon dahil sa kanilang mahusay na pagkakasamang gabay. Magaling naman sa pakikisagupos si Pram sa unang atake ni Peril, ngunit mabilis na lumalapit si Dante at naibalik na ni Peril ang kanyang tayback. Mukhang mabigat ang sitwasyon para sa ating mga bayani, ngunit iniisip ni Romantica si Deezer at bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Sinabi niya kay Pram na magtago at naglabas ng napakalakas na atake. Sa itaas, binago ni Aces ang kanyang sandata patungo sa mahiwagang tayback, ang pinakamabisang paraan ng pag-atake na maaring gamitin lamang ng mga Magic Knights. Karaniwan, kailangan ng 10 taon upang mamastery ang kasanayan na ito ngunit sa hindi malamang na paraan, nagawa ito ni AES sa isang kisap mata. Sinimulan ni AES ang kanyang atake, kaya sinubukan ni Deezer na itulak siya pabalik gamit ang isang palabas, ngunit hindi siya matinag. Lubos na tuwang-tuwa si S sa kanyang sarili dahil natuklasan niya ang isang paraan ng pagsalakay na hindi maaring baligtarin ni Deezer, kaya't sumugod siya para sa huling saksak. Nasira ang daga ni Des, at ikinatuwan ni S ang kanyang tagumpay. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagdiriwang ay maagang umabot dahil napagtanto ni Deezer na gumagamit siya ng kanyang inversing spell. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang maaaring niyang baligtarin, ngunit namangha siya nang makita niya na ang kanyang spell ay ipinapatupad sa buong tore. Bigla na lamang na inanunsyo na naipasa na ang misyon, ang mahiwagang kapangyarihan ng dating Tornilyo ay naputol na at ito'y tumigil sa pagfa-function. Ito ang wakas ng final round ng rangkang tournament. Hindi na muling magtatawag ng mga demon ang Clock Tower, at ipinahayag ni Deezer sa lahat na siya ang nakapaglinis ng misyon. Ang mga manunood ay nagsaya at may halo ring kaba ang mga tagapagturo ukol sa resulta. Si Bridget, syempre, ay masaya. Ngunit ang malaking tao na nasa pangunguna ng Blue Moon Group ay tumanggi na tanggapin ang mga karaniwan bilang mga nanalo. Nagpunta pa siyang layo at inakusahan si Bridget ng pandaraya. Sa paraan na iyon, talagang umiwas siya sa diskriminasyon at ipinahayag na imposibleng ang isang karaniwan ay makalampas sa isang Magic Knight at malutas ang Shadow World. Sumama pa ang iba pang mga tao na may kampante na accuser ng pag-leak ng impormasyon sa koponan ni Deezer. Swerte na lamang at may mga guro na may katinuan at ipinahayag nilang walang ebidensya laban sa kanya at nakita nila kung sino ang tunay na nanalo ng patas at wasto. Si Jesus na may ponytail ay nananatiling kalmado at ipinaalam sa kanyang assistant na napili na niya ang mga single ranker bago pa magsimula ang meeting. Sinabi ng matandang lalaking ito na ang layunin ng meeting ay para lang marinig ang kanilang mga opinyon, kahit na ang mga ito ay basura at hindi karapat-dapat pakinggan.
Ang hitsurang itong si Jesus na parang mahilig sa hockey sa kanyang libreng oras ay pinabasa sa assistant ang mga pangalan ng 9 na single rankers, ngunit hindi natin ito narinig. Sa ibang lugar, ibinunyag ni Dessa na orihinal na plano niya ay para ang kanyang koponan ay tumagal sapat para ang ibang mga kalahok ay mag-eliminate sa isa't isa. Ang pagtatapos sa top na 9 ay sapat na para sa kanilang maging single rankers, ngunit nakuha ito ni S at pinatigil ang lahat sa halip na sila'y tanggalin. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang koponan ay lubos na nakatuon sa pakikipaglaban sa kanila na hindi nila napagtanto ang tunay na plano. Dumating ang koponan ni Des sa tore ng kaunti bago ang lahat ng iba at sinimulan niya ang pagsusuri sa tore. Isang sinaunang tore kaya't mahirap ito at nagkulang siya sa oras. Halos hindi na niya nagawang tapusin ito sa kanyang one-on-one laban kay A-Zest at hindi niya magagawa ito kung lahat ng alphas ay sumalungat sa kanya. Realization ni A-Zest kung gaano kasikat na henyo ang ating lalaki dahil hindi siya nakatutok sa kanilang one-on-one laban. Lagi siyang tumitingin sa mas malaking larawan, tulad din ng ginawa niya sa entrance exam. Nos alamin ni S na lagi na siyang naging biktima ng kanyang kamay at kinikilala niya na siya ay nilupig nito sa lahat ng paraan. Si Deezer, syempre, ay palaging mapagpakumbaba at sinabi na kung dumating lang ng kaunti pa na mas mabilis ang kanyang payback, baka siya na ang panalo. Dumating si Pram upang magtanong at ipinunto na kung ginawa iyon ni S, sila na ang lumaban sa kanyang pwesto. Nalutas na nila ang kanyang mga kalaban sa punto na iyon at handa na silang pabagsakin siya kung kinakailangan. Pinuri ni Deezer ang kanyang koponan para sa magandang trabaho, ngunit ginawa ni Romantica ang kanyang makakaya na hindi magustuhan na hinahalukay ang kanyang ulo. Maliwanag na magkaibigan na close team sila at malungkot na iniwan ni S upang makita si Professor Furman, ang instructor na nangunguna sa Blue Moon Group. Bago siya umalis, nagtanggol si Zess ng kanyang dangal at nagtanong kay Deezer kung pwede siyang sumali sa kanyang grupo sa pag-eensayo. Sinabi ni Romantica kay Deezer na hindi dapat payagan ito, ngunit sinabi ni Deezer kay S na sumama sa kanila sa training area sa umaga at pagkatapos ng klase. Galit na galit si Romantica, ngunit pumayag si S. Pagkatapos, pumunta ang koponan ni Deezer kay Bridget bago nito ibunyag kung sila'y single rankers na. Nagdala siya ng isang malaking cake. Galing ito sa isang panaderiya kung saan ang mga tao ay nakapila sa kalahati ng araw para lamang kumain ng mga natitirang bahid sa sahig na galing sa tinapay na dala nila. Sobrang sikat ang lugar na ito kaya't ang mga cake ay naka-reserve para sa susunod na 3 taon. Iniisip ni Romantica na ito ay magandang balita, ngunit ibinulgar ni Bridget na hindi sila pumasa. Swerte na lamang at may sense of humor itong babae dahil biro lamang ito at binati niya ang 3 na opisyal na naging single rankers. Sila ang mga unang karaniwan na naging alpha class kaya't nag-celebrate silang lahat. Nagpasalamat si Deezer sa tulong niya, ngunit ipinunto ni Bridget na sila ang nagtrabaho at pinasok lahat ng cake sa kanilang bibig. May isang alaala si Bridget mula sa matagal na panahon na ang dating maliit na dork na si Deezer ay humingi sa kanya ng tulong para matutunan ang magic. Tinulungan niya ang isang nerd sa loob ng ilang taon at naging boss mage si Deezer ngayon. Patuloy silang kumakain ng sobrang daming matatamis na dessert at iniisip ni Bridget kung gaano kahusay na naging si Deezer. Salamat sa panunood ng aking recap. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.